Hindi niya ito sinabay sa mga ibon, hindi niya po ito sinabay sa mga puno, hindi niya po ito sinabay sa araw, diba? Ano po ang pinakahuli? Yes? Yes! Wow! Ang pinakahuli pong ginawa ng Diyos ay ang tao. Bakit? Sa tingin niyo, bakit huli? Kasi kung lilikhayin agad kami, wala namang mapupuntahan, di ba? Okay. Tama. Ano ba? Meron pa kayong idea? Bakit yung tao, yung pinakahuling ginawa ng Diyos? Sabi ni Tita, kung uunahin ng tao, ano madadatnan niya? Diga, ano madadatnan niya? Kung uunahin ng Diyos ang tao. Ano ba? May idea po ba kayo? Yes. Dahil special ng tao. Anong special sa tao na iba sa mga nilikha ng Diyos? Yes, meron ka bang sagot? Kaluluwa? Ano pa? Kasi, alam niyo po, nung nilikha ng Diyos ang isang nilikha mula first to 5 days, sabi niya, gusto kong magkaroon ng ibon. Yan. Magkaroon ng lupa. Maghati ang himpapawid. Magkaroon ng dagat. At nangyari yun. Pero sa ika-6 na araw, kumuha ang Diyos na ginawa niya sa nilikha niya mula sa alabo, hiningahan, at naging tao. Ano po ang difference ng first 5 days sa pinakahuling araw? Ano ang ginamit ng Diyos sa unang 5 araw? Paano niya nilikha? Salita! Okay. Sa pinakahuli, anong ginawa ng Diyos? Okay. Una, sa first 5 days, ang ginawa niya ay magkaroon. Sinabi ng Diyos, magkaroon. At nagkaroon nga nito. Ganyan ka-powerful ang salita ng Diyos. Okay? Malalaman po na kahit sabihin lang niya na magkaroon ng liwanag, magkakaroon ng liwanag. Ganyan po pumuspos ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Na parang isang baso na punong-puno ng tubig, umaapaw ang kanyang pagmamahal. Kaya gusto niya na i-spread ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya naman po nagsimula siyang lumikha ng bagay-bagay para sa atin din. Ganyan niya tayo kamahal. Okay po? First 5, sabi niya, magkaroon at nagkaroon po yun. Sa ika-6 na araw, ano pong meron? Ang ka-6 na araw ay espesyal dahil kailangan niyang gumamit na. Bakit? Sabi dito, humubog ang Diyos. Humubog. Ano ba ginakit sa paghubog? Bibig? Siyempre. Humubog ang Diyos. Gaano ka-espesyal ng tao para hubugin niya tayo? Humuha pa siya ng alabo. Ganyan siya. Ito, ilong nito, ganito. Yung mata nito, ganito. Labi nito, ganito. Ulo nito, medyo ganito kalaki. Yan. Ganyan po humubog ang Diyos. At ano ba? Hiningahan. Ibig sabihin, mula sa lupa at mula sa Diyos ang buhay ng tao. Hiningahan mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya po napaka-espesyal ng mga tao dahil higit sa lahat, ano po yung pinakamagandang dignidad ang meron ng tao? Ano po? Kawangis tayo na Diyos. Tingnan niyo nga yung katabi niyo kung kawangis ng Diyos. Kamukha ng Diyos. Tignan. Payag po ba kayo? Payag na kayo. Ang Diyos na payag eh. Sabi dito, ang pinaka-espesyal na greatest dignity na meron tayo ay kawangis po natin ang Diyos. Kawangis natin ang Diyos. Kamukha natin ang Diyos. Ano mapipil natin kapag sinabi natin, uy, tita, kamukha mo si Shaina. Kamukha mo si Shaina Magdaya. Ano mapipil mo, tita? Siyempre, masaya. Ano ba lalo higit ang mararamdaman kapag sinabing, kamukha mo ang Diyos? Masaya. At sana, pahalagahan natin ang pagkakataon na tayo ay kawangis ng Diyos. Greatest dignity. Binigyan po tayo ng LIFE. Alam niyo po yun? Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo lang ang may pagkakataon
L-I-F-E. Okay? L-I-F-E, life, buhay. At merong ibig sabihin ang L-I-F-E. L means love. Tayo lang po ang may kakayahang magmahal. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo lang ang may kakayahang magmahal. Siguro yung mga, paano sister, yung mga aso, paano yung mga hayop, instinct lang po nila yan. Ayon sa kanilang nararamdaman. Pero tayo, may choice tayo para magmahal dahil we are born to love. Nilikha tayo ng Diyos para magmahal. At out of love. Dahil sa pagmamahal. Okay? Una ay L, tayo nilikha na may pagmamahal at para magmahal. I is, tayo lang po ay binigyan ng Diyos na intelligence. Di ba meron mga aso na kaya mag-plus? Manood ako nun sa balita. Kayang mag-plus, kayang mag-sit. Ganyan. Jump! Okay? Sabi dito, may mga hayop na pwedeng maturuan, pero iba ang intelligence ng tao. Kayang magdesisyon, kayang pumili ano ang tama. Yan ang intelligence na binigay sa atin ng Diyos. F, ano po ang F? Ano po ang F? F? F po. Ang L ay love, I ay intelligence, F ay freedom. Okay? Freedom, kalayaan. Tayo lang po ang binigyan ng Diyos ng kalayaan. May kalayaan tayong pumili. Ito ba yung gusto mo? Ito ba yung gusto ko? Ito ba yung gusto ng Diyos? At ano yung pinakamagandang regalo sa atin ng Diyos nung nilikha niya tayo? Everlasting life or eternal life. Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, dahil tayo ay kawangis ng Diyos, pero mas mababa sa Diyos, ang mga katangian ng Diyos ay binigay niya sa atin. Ganun ang unang plano ng Diyos sa ating buhay. Okay? Kaya, special tayo. Baka mayroong mga tao dito na nagsasabi, sorry kasi ganito lang ako. Ganito lang ako. Mas mababa ako sa iba. Bakit kasi ganito lang ako? Ito lang ako, yung pamilya ko. Tandaan natin, bawat tao ay hindi copy-paste. Akala ba natin, gumawa ang Diyos ng regalo na, tapos nilagay niya lang sa Xerox, di ba? Copy-paste. Hindi po ganun. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos mula sa Kanya kamay. Hinubog niya tayo lahat. Ibig sabihin, meron tayong Kanyang katangian. Meron tayong uniqueness. May pagkakaiba-iba po tayo. Kaya huwag natin sasabihin na, ganito lang kasi ako, hindi yung wala na akong kwenta, hindi. Mas mabuti na lang. Okay, mamahalin ang sarili dahil una sa lahat, hindi ito sa atin. At, laging tatandaan, hindi man natin makita ang kahalagahan ng ating sarili. Isipin natin na merong nag-effort. Merong nag-effort para sabihin na mahal na tayo. Kaya, kaya niya tayong likhain ang salita, pero ginawa niya tayo ng may pagmamahal, ng may paghubog sa ating buhay. Kaya po, lagi nating tatandaan na ang buhay natin ay higit na mahalaga. Regalo ng Diyos, biyaya ng Diyos sa ating buhay. Napakaganda ng paglikha sa atin ng Panginoon. Masaya. Masaya siguro. Sino ang unang lalaki at babae na nilikha ng Diyos? Eva at Adan. Siguro masaya sila sa Garden of Eden. Garden of Eden, masaya sila doon. Lagi silang may pagkain. Pipitas na lang sila doon, kain. Kuha na lang sila ng isda, kain na. May mga gulay na rin. All is offered. Lahat ay ibinigay. Pero, yan, dadako na tayo sa pero. Ano ba nangyayari sa napakagandang
features na binigay ng Diyos, napakagandang bagay na binigay ng Diyos. Ano na pong nangyari? Okay. Gusto ko pong magbasa ng isang Bible text. Sino pong pwedeng magbasa ng isang Bible text para tayo po? Mapakinggan po natin ano ang naging dahilan bakit nasira ang plano ng Diyos para sa ating lahat.